Habang patuloy ang laban, nagbabanta ang isa pang golem na mag-self-destruct. Si Greed, na naubos na ang kanyang immortal passive, ay kinabahan dahil sa posibilidad ng tunay na pagkamatay. Ngunit mabilis na kumilos si Lowell gamit ang Earth Dragon Climb upang sugpuin ang golem, sabay na nakapag-farm ng maraming kalaban sa isang malawakang AoE attack. Nagagalit si Greed dahil ginagamit siya bilang pain, ngunit pinuri siya ni Lowell. Sinasabing ito ay nagawa lamang dahil si Greed ay isang dakilang lord. Sa kabila ng papuri, hindi pa tapos ang laban, may natitira pang higit sa 500 mga golems, kabilang ang 9 na ancient weapons. Samantala, isang live news broadcast ang nag-ulat tungkol sa sitwasyon sa Reinhardt. Pinuri ng reporter ang grupo ni Greed bilang mga tagapagligtas ng kaharian, binanggit ang kanilang mga pambihirang kakayahan, si Sihi bilang isang epektibong healer, si Heroi bilang isang orator na dalubhasa sa buffs at debuffs, si Jude bilang isang malakas na knight NPC, si Lowell bilang isang tactical na Qigong master, at si Euphemina bilang isang magician na gumagamit ng multi-attribute magic. Pinangungunahan sila ni Greed, na nagsisilbing sandigan ng koponan sa gitna ng labanan. Habang patuloy ang laban, nagamit ni Greed ang Link skill at nakapagpabawi ng malaking bahagi ng kanyang HP sa tulong ng kanyang Holy Light Armor at suporta mula kay Sihi. Lubos siyang napahanga sa galing ng kanyang kapatid. Ngunit biglaang nagbago ang taktika ng mga golems, naging mas mabilis at mas malakas ang kanilang mga pag-atake. At nagsimulang gumamit ng magic. Si Lowell, Euphemina, at Heroi ay napansin ang pagtaas ng resistensya ng mga golems laban sa kanilang mga skills, kabilang na ang debuff ni Heroi na na-invalid. Dahil dito, kinailangan nilang mag-strategize at maglaan ng mas malalakas na skills upang mapanatili ang laban. Habang sinusubukan ni Sihi na gamutin ang koponan gamit ang kanyang hope skill, muntik na siyang masaktan, ngunit nailigtas siya ni Yerem at ni Jude, ang kanyang lakas na may higit sa 2,000 strength stat. Sa kabila nito, nahirapan pa rin siyang tumapat sa bagong lakas ng mga golems. Samantala, si Earl Stime at ang kanyang mga sundalo ay tumugon sa sitwasyon, pinamunuan ng Swords of Winston upang maging pananggalang ng Eternal Kingdom. Habang lalong tumitindi ang laban, naging mas mahirap ang sitwasyon para kay Greed at sa kanyang grupo. Tumataas ang lakas at resistensya ng mga golem, at kahit ang mga malalakas na skills tulad ng Demon King's Tailfire ni Euphemina ay hindi na epektibo. Si Sihi, bagamat nag-level up ng mabilis sa laban, ay halos maubos na rin ang kakayahan sa paghilom. Samantala, si Lowell ay nag-aalala sa sitwasyon. Napansin niyang ang natitirang 300 golems, pati na ang 8 natitirang ancient weapons, ay mas malalakas at mas mahirap talunin kumpara sa una. Alam niyang nasa limitasyon na si Greed. Hindi lamang sa stamina kundi pati na rin sa mana, habang kinakaharap ang napakaraming kalaban. Sa gitna ng tensyon, tumindi ang misteryo ng laban. Hindi pa rin alam ng grupo kung sino o ano ang nasa likod ng malawakang pagsalakay ng mga golems. Biglang narinig ni Greed ang tinig ni Bram, na nagpapaalala sa kanya ng mga kahinaan at ang kahalagahan ng pagtupad sa mga pangako. Ang panibagong pagsubok na ito ay tila isang babala na higit pang kahirapan ang darating. Sa gitna ng matinding laban, ginamit ni Greed ang kanyang malalakas na skill, link, at transcend upang subukang protektahan ang lahat. Subalit napagtanto niya sa sarili na hindi niya kayang gawin ito ng mag-isa. Bumalik sa kanyang alaala ang mga salita ni Jeshuka, na nagpapaalala sa kanya na ang pagsusumikap ng kanyang mga kasama ay hindi dapat baliwalain. Habang siya'y nanghihina, biglang dumating si Jeshuka kasama ang Sedeka Guild. Binatikos siya nito sa kanyang pagiging mapagmataas at ipinaalala na ang tagumpay ay nakakamit sa pamamagitan ng sama-samang lakas. Sa puntong yun, gumawa sila ng desisyon ng Sedeka Guild ay opisyal ng disbanded, at ang lahat ng 21 miyembro nito ay magiging bahagi ng bagong pormang guild ni Greed. Si Lowell, na puno ng ambisyon, ay agad na iminungkahi na itatag ang bagong guild upang makuha ang mga benepisyo ng guild buffs. Sa huli, pinangalanan ni Greed ang kanilang bagong samahan bilang Overgeared Guild, tanda ng kanilang pagkakaisa at muling pagsisimula. Isang araw bago ang invasion sa Reinhardt, nagkaroon ng mainit na talakayan ang mga miyembro ng Sedeka Guild sa Byron Castle tungkol sa pag-alis ni Greed.
Habang ang ilan ay naiinis dahil sa pagkawala ng isang malakas na kaalyado, ang iba naman ay sinisisi ang kakulangan ni Grid sa leadership. Ipinaliwanag ni Jessica na ang desisyon niyang palayasin si Grid ay dahil sa kawalan nito ng konsiderasyon sa relasyon ng grupo, kahit na magaling ito sa paggawa ng kagamitan. Sa kabila ng kanyang pag-aalala, sinuportahan siya ng mga miyembro, lalo na si Pan, na nagpahayag na mas mahalaga ang samahan kaysa sa kagamitan. Sa araw ng invasion, habang tumutulong sa laban sa Reinhardt, muling sumama ang Sedeca Guild kay Grid, sa kabila ng mga nakaraang issue. Sa kabila ng pagtutol ni Jessica sa pangalan ng bagong guild na Overgeared, tinanggap nila ang desisyon ni Grid. Ang bagong guild ay itinatag na may 27th miyembro, kabilang ang mga dating miyembro ng Sedeca Guild, na nagpapakita ng bagong simula para sa kanilang samahan. Sinimulan ng Overgeared Guild ang napakahalagang misyon na ipagtanggol ang Ethnal Kingdom. Si Grid ang namuno at nagbigay ng utos na talunin ang 8 ancient weapon. Ito ang unang malaking hamon ng guild, na may mataas na pusta, kabilang ang gantimpala na isang malaking lungsod, ginto, at malaking kontribusyon sa kaharian. Ang mga miyembro ng guild ay gumamit ng kani-kanilang mga kasanayan upang magdulot ng pinsala, palakasin ang kanilang mga estatistika, at magtulungan sa pag-atake. Nagbigay si Heroy at Toba ng buffs upang pataasin ang stats at depensa, habang sina Regis, Toon, at Vantner ay nagpakita ng kanilang mga kakayahan sa labanan. Sina Pan at Ibella naman ay nagpakitang gilas sa matibay na teamwork. Ginamit ni Lowell ang kanyang kakayahan upang mapigilan ang mga kalaban, at nagulat si Lowell nang si Ibellan ay magdulot ng napakalaking pinsala sa isang higanteng golem. Samantala, nagkaroon ng tensyon sa pagitan ni Euphemina at Faker matapos aksidenteng iligtas ni Euphemina ang buhay ni Faker. Bagamat may alitan noon, inamin ni Faker ang kanyang utang na loob at nagpatuloy silang lumaban ng magkasama. Nahaharap ang grupo sa malaking balakid ng anti-magic shields na pumipigil sa mga magic attack na maabot ang katawan ng mga golem. Sa matapang na hakbang, ibinunyag ni Jessica ang isang makapangyarihang sandata, ang Salamander's Horn, na ginawa ni Grid. Ginamit niya ang kanyang mga kasanayan upang maglunsad ng nakamamatay na atake sa golem, na nagbigay ng malakas na pag-atake para sa Overgeared Guild. Nagpasya silang paghiwa-hiwalayan ng mga golem at harapin ang mga ito ng paisa-isa, ngunit kampante si Grid sa kanyang lakas at handang gampanan ang kanyang bahagi ng walang pag-aalinlangan. Gayunpaman, binalaan ni Lowell ang lahat na huwag maging kampante. Ipinaliwanag niya na posibleng mag-update ang kakayahan ng mga golem kapag naramdaman nilang matatalo sila, na maaaring magdulot ng mas malaking panganib. Habang nahihirapan ang guild na lampasan ang bilis ng pag-restore ng anti-magic shield ng mga golem sa kabila ng mabilis na pag-atake ni Jessica, binigyang diin ni Lowell na kailangang talunin ng sabay-sabay ang lahat ng golem upang maiwasan ang kanilang pag-update. Sinimulan ni Grid ang countdown para sa sabay-sabay na pag-atake ng guild. Ginamit niya ang kanyang skill na Transcended Link upang palakasin ang kanyang lakas at maghanda para sa sabay-sabay na pag-atake. Sa hudyat ni Grid, ginamit ni Jessica ang kanyang ultimate skill na Phoenix Arrow, habang sinundan ni Elia at Zednas gamit ang Demon King's Tailfire at Tear Ant's Hammer. Isinagawa na ng guild ang kanilang plano upang sabay-sabay pabagsakin ang mga golem. Nagawang pabagsakin ng Overgeared Guild ang karamihan sa mga golem, ngunit may isang natira mula sa grupo ni Vantner at Pan. Dahil sa kanilang pag-aagawan sa huling atake, hindi nila agad napatumba ang golem, na naging dahilan ng pag-evolve nito sa mas malakas at mapanganib na anyo. Ang golem ay nagkaroon ng mataas na resistensya sa apoy, kidlat, at iba't ibang armas, at naging mas mabilis at mas mapanganib. Habang nagkakagulo ang mga miyembro ng guild, nalaman nilang si Grid na lamang ang may kakayahang tumapat sa evolved golem. Sa kabila ng pagkaubos ng stamina ni Grid at ang kanyang pagkadismaya, ginamit niya ang tulong ni Noe ang kanyang Memphis para bawasan ang kalakasan ng golem sa pamamagitan ng pagnanakaw ng bahagi ng kaluluwa nito. Ang ninakaw na stats ay inilipat kay Grid, na nagbigay sa kanya ng sapat na lakas upang magamit ang huling skill. Sa kanyang galit, ginamit ni Grid ang skill na Kill, na siyang nagbigay ng huling dagok upang tuluyang tapusin ang evolved golem. Sa kabila ng hirap at stress sa laban, ginawang masaya ni Grid ang sitwasyon sa huli,
itinuturing itong isang matagumpay na pagbubukas ng kanilang bagong guild, ang Overgeared. Sa kabisera ng Ethnal Kingdom, Reinhardt, abala ang lahat sa pagsasaayos ng kastilyo matapos ang matinding laban. Ang mga adventurer ay tinipon upang mabigyan ng mga gantimpala para sa kanilang mga kontribusyon. Isa na rito si Sir Happy, na nakatanggap ng malaking pabuya para sa kanyang nagawa, ngunit naramdaman niyang kinapos siya sa kanyang pagsisikap kumpara sa iba. Sa seremonya ng parangal, inihayag na si Viscount Grid at ang kanyang mga tagasunod ay nakamit ang hindi pangkaraniwang mga gantimpala. 52 bagong Viscount at 5 Earl ang nilikha, at lahat sila ay bahagi ng Overgeared Guild. Ito ay nagbigay ng malaking impluensya sa guild, na ngayon ay itinuturing na isa sa pinakamakapangyarihang puwersa sa Ethnal Kingdom. Dahil dito, si Grid ay ginawaran ng pinakamataas na karangalan bilang duke ng kaharian. Bukod dito, siya rin ay nakatanggap ng 5 milyong gold, isang malaking lungsod na pinangalanang Ridan, at iba pang mahalagang titulo at gantimpala. Habang tinatanggap ang mga parangal, nagbigay ng emosyonal na pahayag si Grid sa kanyang mga kasamahan. Humingi siya ng paumanhin para sa kanyang mga pagkukulang at inamin na nalasing siya sa kanyang kapangyarihan. Hiniling niya sa grupo na patuloy siyang samahan at bantayan habang sila ay magkasamang umaabante bilang magkakaibigan at magkakampi. Nagpakita naman ng suporta ang kanyang mga kasamahan, lalo na si Jeshuka, na nagpasalamat at sinabing magtutulungan silang lahat upang maitaguyod ang kanilang layunin. Si King Visbadan ay nagbigay din ng gantimpala hindi lamang kay Grid kundi pati sa mga residente ng kaharian. Pinuri niya ang kontribusyon ng Overgeared Guild at nag-utos ng isang malaking piging upang ipagdiwang ang kanilang tagumpay. Ang Kingdom's Hero na titulo ay naging usap-usapan dahil nagbibigay ito ng dagdag na 120 sa lahat ng stats, nakatumbas ng pagtaas ng 84 na antas. Habang tuwang-tuwa ang karamihan, nag-alala si Grid tungkol sa pamamahala ng 5 milyong gold na natanggap ng guild. Si Sihi at Yerang, na nakakuha rin ng malaking gantimpala, humingi ng tulong kay Grid para pangasiwaan ang kanilang yaman, na nagdala ng mas seryosong pag-uusap tungkol sa ligtas na pamamahala ng kita mula sa laro. Habang pinag-uusapan nila ang misteryo sa likod ng mga golem, isang lihim na mensahe mula kay Bram ang dumating kay Grid. Inutusan siya nitong tipunin ang 4 na basbas ng mga Diyos upang muling likhain ang sisidlan para sa kaluluwa ni Bram. Galit na nagreklamo si Grid sa pananakot ni Bram, lalo na't marami na siyang nagawang mahihirap na misyon para dito. Sa huli, winasak ni Grid ang mensahe ni Bram bilang tanda ng kanyang pagtutol. Habang nagtatapos ang kaganapan, ang pag-angat ng Overgeared Guild ay nagdulot ng ingay sa iba pang malalaking guild. Nagtipon ang mga pinuno ng 7 malalaking guild upang talakayin ang mabilis na paglago at impluensya ng Overgeared, na nagbabadya ng paparating na tunggalian. Kinabukasan sa Winston Castle, nagbigay ng mga plano si Lowell para sa deployment ng Overgeared Guild sa kanilang mga bagong teritoryo. Si Jeshuka ay itinalaga sa Byron upang pamahalaan ito, habang ang karamihan sa guild ay ipinadala sa Ridan upang maglatag ng pundasyon. Sa kabila ng kagustuhan ni Jeshuka na sumama kay Grid, pumayag siya na maging isang knight para kay Grid upang mas madali siyang masummon kung kinakailangan. Samantala, ipinadala ni Grid si Euphemina upang makipag-usap sa kanyang biyenan sa frontier at kumuha ng talento para sa bagong lungsod. Sa huli, nagpaalam si Grid kay Irene na nagpahayag ng suporta para sa kanyang misyon. Bagamat malungkot sa kanilang pansamantalang pagkakalayo, nagbigay sila ng pangako na protektahan ang isa't isa. Sa kanyang personal na layunin, pumunta si Grid sa Quezon Canyon upang hanapin si Piaro, ngunit tila hindi siya agad nakilala nito. Nagpatuloy ang pagtatagpo ni Grid at Piaro sa Quezon Canyon, kung saan unang nagkaroon ng tensyon dahil hindi agad nakilala ni Piaro si Grid. Pinagdudahan ni Piaro na baka siya ay isang tagasunod ni Asmethel, ngunit nang magpakilala si Grid bilang tagapagmana ni Pagma at duke ng Ethnal Kingdom, nagpasya si Piaro na subukan siya upang malaman kung karapat-dapat si Grid sa kanyang katapatan. Nagkaroon sila ng matinding laban, kung saan ipinakita ni Piaro ang kanyang kakayahan bilang isang great swordsman. Gamit ang kanyang napakataas na stats at advanced na mga teknik sa espada. Sa kabila ng mas mataas na stats ni Grid sa ilang aspeto,
nahirapan siyang makipagsabayan sa bilis at husay ni Piaro. Gumamit si Grid ng kanyang mga natatanging skill, tulad ng pag-mass sword dance, upang subukang pabagalin si Piaro at kontrolin ang laban. Ang kombinasyon ng restraint at wave ay epektibo laban kay Piaro, ngunit kahit naipit ito, naipakita ni Piaro na may natitira pa siyang mga nakatagong teknik. Sa huli, bagaman inamin ni Piaro na natalo siya sa laban, sinabi niyang hindi pa rin siya maaaring maging knight ni Grid. Ipinaliwanag niya na ang pagiging isang knight ay nangangailangan ng ganap na tiwala at katapatan, at dahil sa kanyang nakaraan, nangako siyang hindi na magbibigay ng loyalty sa sinuman. Nang sumapit ang gabi, inalala ni Bram na halos lahat ng mahika sa mundo ay nag-ugat mula sa kanyang mga tagumpay at inobasyon. Ipinahayag niya ang kanyang galit kay Grid. Ibinunyag din ni Bram ang kanyang lihim na pagmamanman sa kanyang alagad. Si Mumad, gamit ang Crystal Sky's Eye, isang espesyal na mahika na itinanim niya sa orb ni Mumad. Bagamat kinilala niya ang kahusayan ni Mumad bilang isang henyo na nagpasimple ng mga magic formula, ipinagmalaki pa rin ni Bram na ang lahat ng tagumpay ni Mumad ay itinuturing niyang sariling tagumpay. Sa mata ni Bram, siya lamang ang karapat-dapat magmay-ari ng trono ng pinakamatalino at pinakamagaling sa lahat. Sinabi din ni Bram na si Grid ay hindi makakatakas sa kanyang pagmamanman hanggang sa magawa ni Grid ang Vessel of the Soul na magsisilbing instrumento para sa muli niyang pagkabuhay. 3 araw matapos umalis sa Quezon Canyon, naiinis si Grid habang patuloy siyang hinaharang ng mga level 260 na ogre sa kanyang landas. Bagamat kaya niyang talunin ang mga ito, sinadya niyang labanan sila habang pinapahusay ang kanyang mga pangunahing kakayahan, kaya't mas matagal ang laban. Lalo siyang nainis dahil naisip niyang kung dumating siya 2 araw na mas maaga. Sana'y nakatanggap siya ng tulong mula sa Ogre Subjugation Guards. Napagtanto niyang nasayang ang oras niya dahil sa pagtatangka niyang kumbinsihin si Piaro na maging kanyang kabalyero. 3 araw na ang nakalipas, tinangka ni Grid kumbinsihin si Piaro na sumama sa kanya. Inilahad ni Grid ang trauma ni Piaro mula sa pagtataksil ng kanyang kasamahan at kawalan ng tiwala ng emperador, na nagdulot ng paglayo ni Piaro mula sa lipunan. Tinawag ni Piaro si Grid na pathetic, matapos matukoy na siya ang binata mula 1 taon at kalahating nakalipas. Ngunit nagulat sa pagbabago nito. Pinilit ni Grid na iparating na hindi niya layunin pilitin ang loyalty ni Piaro, ngunit nais niyang tulungan itong makamit ang kanyang paghihiganti. Bagamat ayaw pa rin ni Piaro mangako ng katapatan, inalok ni Grid na sumama siya bilang bisita, upang magbukas ng pintuan para muling magtiwala sa iba. Sa kasalukuyan, nagrereklamo si Grid habang nakikipaglaban sa mga ogre, na sinasabi niyang kayang talunin gamit ang isang skill ngunit pinapahirapan siya dahil sa dami nila. Pinuna ni Piaro ang pagiging kampante ni Grid sa kanyang kagamitan at sinabing dapat niyang pababain ang sentro ng grabidad ng kanyang espada. Kahit naiinis sa paulit-ulit na payo ni Piaro, napansin ni Grid na tumaas ang kapangyarihan ng kanyang espada. Ipinaalala ni Piaro na ang bawat galaw at laban ay bahagi ng pagsasanay, at sinabi niyang inaasahan niya ang susunod na destinasyon. Bagamat bahagyang nagsisisi si Grid sa pagdala kay Piaro, nagpasya siyang ipagpatuloy ang pag-uusap pagdating nila sa Patrayan. Pagod at inis na si Grid habang papalapit sila ni Piaro sa huling burol bago makarating sa Patrayan. Naiinis siya sa hirap ng biyahe at sinabing mas mabilis sana sila kung lumipad na lang. Tinanong ni Piaro kung bakit masama ang timpla ni Grid, at ipinaliwanag nito na hindi maganda ang kanyang alaala sa lugar, kahit na ito ang kanyang unang hometown at maraming kontribusyon ang nagawa niya roon. Samantala, napansin ni Earl Asher ang pagdating ni Grid gamit ang mga magic orb na nakalagay sa paligid ng lungsod. Nagsimula siyang maghanda para hulihin si Grid, ipinag-utos sa mga knights na magtipon. Ang Patrayan, isang mahalagang lungsod sa hangganan ng Ethnal at Gauss Kingdom, ay hindi lang isang strategic point kundi isa rin sa mga starting towns ng larong Satisfy. Habang nasa Fortress City Patrayan, isang random player ang nagrereklamo sa may-ari ng isang inn tungkol sa masamang lasa ng pagkain at masangsang na amoy ng mga pulubing pinayagang pumasok sa lugar. Sumagot ang may-ari na ang Patrayan ay hindi isang tourist city, kaya't hindi nila dapat asahan ang mataas na kalidad ng pagkain. Si Coke, isang level 109 swordsman, ay tumayo para solusyonan ang problema.
Tinangka niyang paalisan ang isang pulubi na umuubos ng brace tail, ngunit hindi niya alam na ito pala ay si Piaro. Agad niyang pinuna ang amoy ni Piaro, ngunit bago pa man siya makapagsalita, pinigilan siya ni Piaro gamit ang kanyang key at ang isang piraso ng buto, na nagdulot ng malaking pinsala kay Coke. Labis na nagulat si Coke dahil 30% ng kanyang buhay ang nawala mula lamang sa isang atake. Sinubukan niyang unawain kung ito ay bug. Samantala, si Grid at Piaro ay tahimik na kumakain at nag-uusap. Napansin ni Grid ang amoy at hitsura ni Piaro, na hindi nag-aalala sa kanyang maruming anyo. Sinubukan ni Grid na kumbinsihin si Piaro na mag-ayos, ngunit si Piaro naman ay nagbigay ng leksyon sa kanya tungkol sa tamang paggamit ng kagamitan at basic mechanics. Pinuna niya ang pagsusuot ni Grid ng light shoes sa halip na heavy boots, na mahalaga para sa tamang paglalagay ng lakas sa bawat atake gamit ang Great Sword. Sa puntong yun, napagtanto ni Grid ang isang bagong aspeto ng laro na hindi pa niya nalalaman. Sinubukan ulit lumapit ni Coke pero agad siyang napigilan ni Piaro gamit ang isang prosong Gisantes. Napagtanto ni Coke na si Piaro ay hindi isang ordinaryong pulubi kundi isang NPC na napakalakas, nasa ibang dimensyon ang antas ng kakayahan. Dumating si Sir Dio, isang Lord's Knight, sa isang inn sa Pat Ryan at nagsagawa ng inspection upang hanapin si Grid. Tinatanong niya ang mga tao kung nakita nila si Grid, ngunit walang sumagot. Nang makita ni Dio si Grid at Piaro, agad siyang naging interesado at ininspeksyon ang kanilang pagkakakilanlan. Hindi natuwa si Dio nang hindi siya sinunod ni Grid, at nagsimula silang magtalo. Si Dio ay nagtangkang magbigay ng mga parusa kay Grid, ngunit hindi ito tinanggap ni Grid. Nagalit si Grid at sinampal si Dio. Ipinahayag ang galit sa mga hindi tamang pangako ni Dio sa nakaraan. Pinili ni Grid na huwag patagilid ang buhay ni Dio, at sinabi niyang siya ay nagpapasalamat na hindi papatay si Dio, na iniuugnay ang kabutihang ito kay Kan at sa iba pang matataas na tao. Si Piaro ay piniling hindi makialam. Samantala, si Coke, isang player na dating nakipagtalo kay Grid, ay nagulat nang makita niyang si Grid mismo ang kanyang harapan. Dali-dali siyang humingi ng tawad at humiling ng autograph mula kay Grid. Nagsasabing siya ay isang malaking tagahanga ni Grid at nangangarap na maging kasing tanyag at makapangyarihan nito balang araw. Si Grid, bagamat tinanggap ang paggalang ni Coke, ay naiinis na sa mga abalang nangyayari at nagnanais na magpatuloy ng tahimik sa kanyang paglalakbay sa Pat Ryan. Habang naglalakbay si Grid at Piaro, tinanong ni Piaro si Grid tungkol sa kanyang nakaraan sa Pat Ryan. Sinabi ni Grid na ang lugar ay isang mahalagang bahagi ng kanyang buhay dahil dito siya nagsimula bilang pagmas successor. Gayunpaman, nagkaroon siya ng malaking pagkatalo ng isang misyon ang nauwi sa kanyang pagkamatay, kaya't ang kanyang mga pagsisikap ay nauwi sa wala. Inilahad ni Grid na ang knight na nakasama nila kanina ay isa sa mga taong naroroon noong araw na yun. Biglang dumating si Earl Asher, ang Lord ng Pat Ryan, at inakusahan si Grid ng hindi pagkakaroon ng katapusan sa kanilang hindi pa natatapos na alitan. Dito ipinahayag ni Grid na ang lugar ng Pat Ryan ay naging simbolo ng kanyang pagka-negatibo dahil dito siya tinraidor at pinatay ng isang tao, si Asher, ang kasalukuyang Lord ng Pat Ryan.